Actually, napanood namin na bumalik ka dito sa Zambales. Ito lang ang sasabihin ko sa iyo, Aliana. Kapwa-tawad na lamang po tayo at tanggapin ang mga susunod na nagaganap. Hi everyone! Dahil sa kayabangan at pagmamataas ng isang motovlogger na ito, ay posible siyang kasuhan ng kapamilya ng pickup driver. Sa video na ito ay pakinggan natin ang plano ng mga kapamilya ng pickup driver. Pakinggan natin ang sasabihin ng kapamilya ng pickup driver. Ayan, so magandang umaga po lahat. Ayan. So pakilala ko po yung sarili ko. Ako po si Nordito Pascua, brother po ni Mr. Jimmy Pascua, which is sa incident po ng rough road. Ayan. So this is calling to Yana for this live on FB. Actually, napanood namin na bumalik ka dito sa Zambales para humingi ng personal apology. Unfortunately, hindi kayo nag-usap ni Kuya. Ito lang ang sasabihin ko sa iyo, Aliana. Kahit pa mag-public apology ka at humingi ng personal apology kay Kuya ko, desidido kaming ituloy ang kaso laban sa iyo dahil unang-una in-expose mo ang pamilya namin. Kapwa-tawad na lamang po tayo at tanggapin ang mga susunod na nagaganap. Sa mga taga-Sambaleño, sa kapwa ko sa Sambaleño, relatives, family, sa lahat ng mga sumusuporta at naghihingi ng update, hindi namin po kasi kayo maisa-isa. So kami po, ang buong pamilya ng Pascua is humihingi po ng suporta at ng concern, at nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta at patuloy na sumusuporta at humihingi talaga ng response sa mga pangyayari na to. So yun lamang po at maraming salamat po. So again po, desidido po kaming ituloy yung kaso laban sa inyo, laban kay Aliana dahil in-expose niya po ang pamilya namin. Yun lamang po, maraming salamat po. Mukhang di gumana ang apology ni Yana kay Sir Jimmy. Ito ay dahil mukhang hindi sincere at makatotohanan ang kanyang paghingi ng tawad. Panoorin natin ang paghingi ng tawad ni Yana at kung bakit mukhang napilitan lang siya doon. To be accountable. Earlier, di po namin naabutan si Kuya Jimmy Pascual sa bahay niya at sa work niya to personally apologize. So, I would like to take this opportunity to say sorry to Kuya Jimmy for what I've caused. And of course, as well as to those people who got dragged into the issue. Sorry din po sa citizen of Zambales, the riding community, especially the off-road community. This issue is all on me. I'm still learning. This one especially the hard way. I promise to be more patient next time, especially on the road. And I'll listen to my ates and kuyas more. Na-feel ko na po yung mundong maraming galit and ayoko na pong maulit po yun. Again, sorry po at pasensya po ulit. Maraming salamat po. Narinig natin ang mensahe ng kapamilya noong pickup driver at ng pilit na apology ng motovlogger. At mukhang balak nilang kasuhan talaga ang motovlogger. Hindi pa nagkausap itong si Yana at si Sir Jimmy, pero nakatanggap itong si Sir Jimmy ng invitation galing sa LTO. Pinapapunta si Sir Jimmy sa LTO, Quezon City ng May 6, 2025 para sa isang hearing upang linawin kung ano ba ang nangyari. Tingnan niyo po ito. Ang invitation kay Sir Jimmy Pascua ay sa May 6, 2025 ng 2:00 PM, habang ang show cause order naman para kay Yana Motovlog ay sa May 6, 2025 ng 2 PM din. Ibig sabihin ay magkikita na sa wakas itong si Sir Jimmy at si Yana. Tignan natin bukas kung ano ang mangyayari sa kanilang pag-uusap at pagkikita. Ito ang pagtatagpo na talagang inaabangan ng lahat bukas para ito pinali ng isang arc ng solo leveling kung saan ay makikita na si Jinwoo at si Beru. Ang masasabi ko lang dito kay Yana ay huwag siyang magbabasa ng apology letter na ginawa lang naman ng ibang tao. Mas maganda kung balikan niya kung saan siya nagkamali, tapos intindihin niya kung bakit hindi ito tama.
Tapos, sa kanya i-analyze kung paano ito maitatama. Yun ang dapat niyang sabihin kung bakit siya nagkamali at kung paano maitatama yun. Ang mali kasi dito kay Yana ay hindi siya taga doon sa Zambales at dayo lang siya. Tapos nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan dahil itong motovlogger ay nag-overtake nang hindi bumubusina sa kanan. Then sa halip na mag-sorry at humingi ng pasensya ay ito pang si motovlogger ang nag-shining finger at niyabangan ang taga doon sa Zambales. Yung kasing ginawa ng motovlogger ay dahil sa galit niya ay lumabas ang kanyang ugaling kayabangan. Yung pagsasalita niya ng "you tell me" ay sa tono niya na parang pagmamataas at kayabangan doon sa lalaking nakapikap. Buti na lang at ang lalaki na nakapikap ay hindi mainitin ng ulo. Kasi kung nagkataon na pikunin at nagpantig yung pickup driver ay baka kung ano na ang nangyari sa confrontation nila. Ito kasing grupo ng motovlogger na babaeng iyon ay tinambangan or inabangan talaga ang pickup driver. Intention talaga nila na angasan at yabangan yung pickup driver para gumaan ang kanilang kalooban. Hindi pa doon natatapos dahil ang pag-upload ng motovlogger na iyon ng confrontation nilang dalawa ay upang ipahiya sana ang driver ng pickup. Ang purpose sana ng pag-upload nitong motovlogger ay upang tadtarin ng mga netizen ng bash yung driver ng pickup. Bagkus ay kabaliktaran na nangyari dahil ang tinadtad ng memes at pambabatikos ay itong mismong motovlogger na nag-upload ng video. Mabuti na lang at yung mga tao ngayon ay patas at hindi nadidiktahan ng madaming followers na vlogger. Karaniwan kasi na kapag babae at maganda ay sila ang ating kinakampihan. Lalo na yung mga lalaki na sabihin na nating mabilis mabighani sa kagandahan. Na tipong kahit mali na ang motovlogger ay dahil maganda siya at kaakit-akit itong motovlogger ay mabilis silang naniniwala kahit na mali ang kanyang nagawa. Karaniwan, pagdating sa ganitong argumento noon ay talagang talo ang lalaki. Pero dahil sa kayabangan at kabastusan ng motovlogger na iyon ay siya ang gumawa ng sarili niyang ikababagsak. Ang nakakapagtaka ay sa halip na mabawasan ang followers ng motovlogger na ito, ay mas lalo pa itong dumadami. Pero, papaano mo naaatim na ang iyong kasikatan ngayon ay galing sa sama ng loob ng pickup driver na ang kalooban ay iyong sinaktan? That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.